Hello guys, for today's video, we're going to talk about variables, quantifiers, and predicates. This is the key components of predicate logics and a continuation of or the part 3 of the predicate logic series. So let's start. Mm. So let's start with the variables. What is a variable symbol? According to the definition that I found, a variable symbol is a predicate logic in a predicate logic rather is a placeholder that represent an unspecified or arbitrary object in a given domain. So, iskan pa og kuan siya, wala siya na-specify, wala pud siya or dili siya arbitrary or dili gid siya certain kung unsa siya unlike sa constant, kani siya kay part gyapon siya sa isa ka domain or group. So if you are familiar with sets, so bisag unsa pa siya kakuan basta part sa sets, kailangan dili gyapon siya malapas. Unlike constant symbol which is refer to specific fixed object, variables can take different values. So atong last nga video nga gipakita sa inyo ha, pag si constant mudawat og pangalan nga Jan ta gyud dili na siya mo true. However, dili is dili mag-specify ang pangalan or numbers or unsa man gani ang domain na ginahatag, no? So, to understand, there are key characteristic of variables or symbols. One, nagrepresent to a known or general object in the domain. So, pwede siya wa takabalo kung unsa, pwede po general ang pagkakuan. For example, name. So, wa takabalo unsa lang mga pangalan or prime numbers, unknown man na siya, pangitaon nimo siya, can be bound by quantifiers. So, unlike kang constant nga symbols, dili siya bound into quantifiers. Mao nang reason nga instead of discussing variable alone, isud man siya. Kailangan nato siya sabayan og quantifiers para makabaluta unsa ilahang relation duha nganong nay quantifiers, no? It because probably later ato na siyang mibuan. So, or remain free. So, depende siya, no? Pwede po siya na ay quantifiers, pwede po ma-remain free. Depende sa cases. Allow generalization of logical statement and often denoted by letters like X, Y, Z. Often denoted by letters like X, Y, Z, pero dili pasabot nga X, Y, Z ra perminti. Pwede gyud ka diya mag-E, pwede ka mag-C, pwede ka mag-S, depende sa case ni imong gusto waton. But most of the time, in every book, in every YouTube channel yung makataan or lecture, usually stay put ra gyud sila ani, stay put anon, mag-stick ra sila aning X, Y, Z. Okay? So, these are the basic key characteristic of the variables na dapat yung siyang dumduman. Now, let's proceed. Sa example sa kaning statement, every student studies, especially karon no, ng mga panahon na ating exam na. So, wa man ako keyboard. Pera. Okay, nawala man. Pera. So, ingon diri every student anong wala sila tanan every student. So, nakabalantadaan nga ang subject, ang variable, mapangita nato diya sa subject. So, diya nato siya gikuha mo nang nag-anang arrow. So, ang subject karon diri kay ang variable karon diri kay ang student. So, ang student. Which is wala ta kabalo kung kinsa ni nga is student. Wrong spelling pa good. Sige na lang.
Wa ta kabalo kinsa nga student, so kailangan nato variable nga kamukapot. So mo na karon si kanato S. S lang for student. No? Then naapod tayo ginatawag nga quantifiers. So they ang word nga every na nakaradadaan mao na siya quantifiers, which is nagikan gyapon nito sa subject. Okay? Okay, na siya quantifiers nga every. Pero sa atong introductory sa predicate logic, nagisgot ta dito nga naay duha ka klase sa quantifiers. So later on ato siyang tan-awo, no. But as of the moment sa variable nga part atong fokusan, akong emphasize nga ang variable diri is dili gud mismo ang student nga word. Okay? Akong ikaro dili gud kani Dili kani narong spelling ra ba ni. So dili kani siya ting inyo ning i-memes. Lo, saan to? Saan ni pagwala? Eraser. Oh, wala. Ay, makorek mo na itong spelling di. Ay, basic is to then. So, dili ni siya nag-represent as variable but kaning S lang. Okay? Kung karoho na, kaning letter S nga gamay, mauna siya variable. Okay? So, nag-represent siya as for representation of student. Okay. So, ano na siya, no? So, going back dito sa quantifiers, ato siyang isgutan sa next slide. Yan. Quantifiers are symbols in predicate logic that specify the quantity, quantity of subject to which a predicate applies. They define whether a statement applies to all elements in a domain or at least one element in a domain yapon. So quantifiers specify the quantity of object that statement applies to. Used in predicate logic to express general or specific truths. So, as mentioned, no, from the word quantifiers, so, specify niya ang quantity. So, mana siya, no? Specify niya ang quantity. So, siya nag-ihap or kung kinsara or asara taman. So, there are two types or main types of quantifiers. The universal quantifiers. Gamit ang eraser kay dili siya table. Gamit ang tagilo. Universal quantifiers. Yang symbol is kaning letter A nga nabali. O existential quantifier nga yang symbol is naka-flip nga letter E. Ang meaning anang universal, kung yung basahon is for all or true for every values. So, dili lang siya sa isa, pero sa halos tanan. E, existential, meaning there exists true at least one value. So, bahalag dili tanan, basta isa na Negation nila, so, kumutangan nimo aning assign, if you remember sa atong propositional logic, nataning nga symbol, dili na kayo siya expound kaayo, but ang pasabot ana is the opposite of the given symbols, tapos the opposite ni by negating. So, from for all, ito buan na karon, not all, from there from there exists, di mo na siya og there does not exist. So, wala na daw, no? Anak siya ang pasabot sa quantifier. No, balikan na to gamay. So, gayon na, atong specify nga, ang variable atong gigamit diri kay murag ako tong gidili na x akong gigamit diri For the record, gi-S na to no. S is a student. Sin siya, BPT, one update. So, S is a student or nag-represent siya as a student but not the student itself. Word. So, variable nato diri is S
or nasipan ta x ang nakabutang dira. Now going back ato karong na identify unsa nga mga quantifiers ang pwede gamiton. So from the word every, balikan ninyo inyong English gamay, nagrepresent siya sa kanan. Kanan is gente. Or atong gamit ana dito is for all, di ba? For all. So therefore atong gamiton no quantifier di akay kaning letter A nga nabali. No? So tanga po nato og for all student man daw, then ang variable nga nagkapot ng student kay S, so dapat na siya S3 nga gamay. Okay? For the meantime, pwede ra siya og kana, kana nga sign, papa ko ni, pwede man ito magpapa. And, nag-represent na siya as, unsa ni siya? Universal. Ba? Universal. Universal quantifier. Now, we're able to identify in this statement kung kinsa ang variable o unsa nga quantifier gigamit. Okay? Now, let's jump in with the predicate. So, in the previous mga constant, kung ginaingon dito, nag-iskot ang predicate gamay, nga most of the predicate nagikan gyapon sa predicate. So, most, no? And then, pasabot ana, pwede po nga nagikan gyapon sa subject ang predicate logic. Okay? Kalibog ba, no? Basta, explain ako niya. Let's explain kung dili ma-demo. Basta, ating for sure, most of the variables and quantifiers magikan gyud diri as a subject. Okay? Now, let's move on with the predicate. So, i-define. A predicate in a logic is a function or expression that describes a property or relationship between object. So, dumdum mo na to ha. Ang yun niya mag-describe sa property or relationship between object. So, if the sentence or statement na i-word dito nga ga-describe sa property, then that could be a predicate. Or kung naa siya relation between sa object, then that can be also a predicate. It takes one, pwede isa, pwede daw daghan nga variables as input and return true or false depending whether the statement is valid for those variables. So naatay mga function and symbols. So for example, ang word name niya is dili compatible ang violet atong papaon. So yellow, red, yellow. So ang name is na predicate na identify kay property. So property of X. So gigamitan niya symbol nga P o niya na ay property of X. So in some cases, kaning predicate nga pangalan is dili siya predicate ang ginabutang. But for example, student, ana, pwede na, student. So, ana. Okay. Then, dili po necessary letter P nyo ibutang sa symbol. Pwede good word siya. Okay? The same manner po sa relation. Though relation na siya, nag-represent gyapon na siya og predicate, pero at this time, yung represent is ang relation between objects. So, as you can see, na yung gamit na symbol diri is R, but again, akong balikon, dili necessary nga R ibutan diya, pwede good relationship gyapon ibutan diya. Then relationship between X and Y. So may ang ibutan sa meaning. Then function X, function that maps X to an output. Later on ato ni explain ni function, but as of the moment dili pa nato ni siya makit-an. Ito na pag-convert to logical notation. Okay? So, karon nakasabot naman ta unsay predicate o unsaon siya pagsulat o unsa nga klase nga predicate ang pwede nato makit-an sa isa ka statement. Now, let's go back with our example. So, as mentioned earlier, no? Anong X sa mga please? Sige lang, stick lang ta sa X kay murag X yun akong gikuan nga gamit. So, X
So, gain na, atong gipangita kinsay variable. We're able to find the variable in a subject, and then the variable is X is a student. So, every student nga musulod is mukapot ana nga variable is ang X. So, quantifier nato karon na-identify nato nga because of the word every, it represent that it's all for all, no? So, mo na itong gigamit nga quantifier is the universal quantifier. Okay? So, this time, nag-discuss ta about predicate, karon ato karong pangitaon ang predicate 3A. So, as you can see, obviously, kani siya, gi-describe siya ang student. So, going back sa atong definition, describe a property. So, gi-describe niya. So, therefore, kaning study is considered as predicate. So, yan na. So, kinsa daw mag-study? Si student. So, ato na lang stick sa X. Kung gusto na ko S to tanan, pero X man yun ang namutang sa akong presentation. Let it be na lang sa. Then, another predicate 3 akaron nga mag-describe sa X is si student. So, if you observe, si student karon wala siya sa English nga perspective, wala siya nakasud sa predicate nga part. Pero gi-consider nato siya as predicate it because gi-describe niya nga ang variable nga nikapot sa iya kay si X. Mao nang diri karon i-consider gyapon nato siya as predicate. Okay? So, mao na siyang naa siya'y ingon ani nga pagsulat. Student of studies. Okay? Kaya kung i-extra po ninyo diha nya walay mo describe siya walay mo mudawat nga mga nga uh, nga nga properties or mo define siya may useless man ni siya. So mo nang kailangan nato siya butangan og predicate nga student for us to trace it very easily kung kinsay nag-represent aning kang X which is the student. Okay? So, mo ni siya ang summary no sa kaning example. So, sa kaning statement na atay quantifier na every which is makitaan sa object. Ang quantifier nga klase is universal. Mao ning symbol or atong gibuhat is every student man which is ang nagkapot sa variable nga student is X mo nang for all X ang nakabutang niya. Next, nakita nato ang variable. Ang variable karon riya is the student. Ang dapat na ay variable kay wala man gi-specify kinsa nga student. Broad man siya kaayo pero nakabutang siya sa isa ka domain nga it's about the student who study. Then we use a variable X to represent the student. Okay? Then, after that, we identify the predicate. So, nagsugod ta dito sa sentence nga predicate good nga side, na pretty obvious. So, mo to siyang studies. Okay? So, kinsay nag-study daw? Ang student. Mao nang naapoy X3 sa sulod. Magigamit natong variable niya. Karon kinsa may mo identify nga student gud na siya is nagamit na pud ta og predicate nga student. So as you can see, from the subject nakakuha gyapon ta og predicate. Okay? But along the way sa advanced nga part mas masabtan pa gyud ninyo nga mawala ra ni siya kadugayan. But for now, stick lang sa ta that for this example there are two predicate, one is lang duha, one variable X, and there are one quantifiers. So, ingana ra ninyo pag-identify the variable, the quantifiers, and the predicate. So, mag-proceed ta sa next nga example para yun mas masabtan nato. Kali, there exists a person who is tall.
So ang sa English nga perspective, there exists a person who is the subject. Is tall is the predicate. Karon sa predicate and logic nga perspective, sa kani nga statement makita nato ang quantifiers. So, quantifiers na is kaning there exists. So, ang sign ana karon kay dili man tanan, at least daw na ini-exist. So, atong gamitan ana is existential. Ana nga sign. Kinsa daw? Si person. So, I hope akong ibutan dito X gyapon ata, pero P lang akong ibutan na for the meantime. And then, nganong P akong ibutang diya, it because wala ta kabalo kinsa na nga person, so nagamit ta og P to represent the is a person. Palit ta jud kog high-tech nga laptop guys, kay kapoy kayo nga ni magsuwat sa mouse no. So, P is a person. Okay? So, mao pod nang P pod atong gibutang diri ah. Now, we are able to identify that person is tall. So, naatay predicate karon nga tall. Kinsay tall? Si person. Is P. Pero basing X lagi ako to sa next na slide no, but stick mo lang sa kuana. So, therefore, if there's someone to verify kung kaning si P is a person, magamit gyapon tag person nga predicate. Yan. So, as you can see, natay predicate nga kani nga perspective nga predicate ha is perspective din sa predicate and logic. Basi malibog mo ba sa yung English o sa atong logic ba? Sa ato amang yung predicate and logic, wala nagpasabot nga wala siya dito sa predicate nga part sa sentence, dili na siya mahimong predicate. Okay? So ako lang iklaro kay basi matingala mo ba nga sir, inka subject na nahimo na lagi nag-predicate. It because of the definition of the predicate and logic that state nya someone who going to describe the property. So kung si P lang alone dili siya ma-describe, so wala ta kabalo kung kinsa gyud ang P. So when we describe P is a person, then we use a P nahimo na siya predicate to describe P. So mao na siyang nahimo na siya ingon ani karon. Okay? Ako lang giklaro kay basing nalibog mo ana nga part. So, P is a person, so person rin is a predicate naman na siya. So, kana. Next. So, to simplify, mo ni siyang nahitabo karon. Ang gigamit is there exists, so existential mo na itong gigamit. X, it because atong gigamit nga X is a person, so atong gigamit karon to represent a person is a variable nga X. So, mauna karon natay predicate nga person nga naay X sa sulod. The same time, existential or there exists a person, so mapuni siya pagkakuan niya. Kinsa nga tol? A person gyapon. So, ang yang gusto i-describe is this person, and this person try to describe himself by using a variable, and kinsa exist si person gyapon. So, ingana siya no. It is a way of the computer to extract the semantic kung kinsa gusto ipasabot kay tunong ninyo consider nila pinaka-bright ang computer but ang bright gud ana ang hatag og well-defined nga instruction. Okay? So again, in this example, we're able to identify the quantifiers, the variable, and the predicate as well. So in this example, naatay duha ka predicate, isa ka quantifier, isa ka variable. Text. Now, next example. I guess it will be the second to the last example. Ako siya gi-complex gamay no kay para relate mo ba? Kasi ano nyo sa yunra tapos maanad mo na so kani so this one ni. For every employee, there is at least one task that they had not completed. So, sa kaninga statement, daw isa ka empleyado nga at least na isa kapud ka trabaho nga wala na human. So, karon diri the word for every. So, anan. So, atong gamiton ana is universal quantifier.
Pero ni ana ang po siya diri og at least one task. So therefore, nagamit po siya quantifier nga existential. No? Where ang for every, gi-represent niya is ang employee. So, perhaps ini Drea. And Drea is ang task. Okay na lang ni. Then, naapod tayo isa ka day. According sa English, this day represent also sa for every employee. So, di na to siya otrohon og sulat Drea og isa pa. Okay. Very broad man ni siya, pronoun. So, ana. So, nag-represent gyapon ni siya Drea. No? I mean, lagi sakto. Then, have not completed. So, wala daw na human. So, unsa nga variable atong gigamit diri So, nagamit tag variable nga E for employee and K for the task. Now, pag abot sa predicate diri karon, atong specify ato sang i-reason para matufa ninyo ang predicate na po ganun na mo siya predicate. Pen na lang. Ay, pangit yung pen. Highlighter kaya maka-color ta. So, E is a employer. Ay, employee di ay, sorry. So, karon natay predicate nga employee. No? Ano natay predicate nga employee? Kay, predicate naman ni siya, nga yang describe si E. Ana. Sunod, naapoy task. Nga at least isa daw ka task. So, naapod tayo letter K. Where K is a task. So, sa daw si K? Task. So, naapod tayo isa ka predicate diri ang task. Which is kaning task, letter K ang variable atong gigamit. So, beside ana, naapod tayo predicate karon diri ang completed. No? So, at least naapod tayo completed. So, mga nakumaniya. Sir, ang giingon dia sir kay not completed. So, ginigate dahil nato ning not completed. So, dili man nato makitaan kung madugduman nato ang topic nato sa propositional and logic, propositional and logic. Before nato manigate ang isa ka butang, kailangan i-present sa niya iyahang positive side. Okay? Sige po na sa tao ba? Kita ni mong maayo, tapos kita lang nakabuhat og daotan, yung daotan na siya. At just a side comment. So, kani siya, kinsay na complete? Si task, o kinsay naghuman? Si employee. So, naay relation. So, naato ning indicate later sa not completed. So, not completed. Okay? Just stick with me. Ato ra nang i-rewrite later. Okay? As you can see, na-identify nato karon nga naay duha ka quantifier. The point here is this. Sa isa ka statement ay dili lang pasabot isa ra ka quantifier. Kung pwede daghan ang predicate, pwede po daghan ang quantifier. Pwede po nga magbalik-balik ang quantifier nga for all or there exists. Depende gud sa pagbasa niyo sa statement. The variable depende po sa kinahanglan nga case. Okay? So, to rewrite this one, so mao na ni siya. So, every, ni siya, for every, at least one, siya, is one. If, for employee, or E is a employee, so mo to siyang kani, ihimog predicate ani. So, predicate na ang employee, na siya ay E, nag-represent as employee. K is a task or key for task, kani, siya. So, yung predicate karon is task, which is si K. Completed, predicate na to siya,
So nganong kailangan pa man una completed again it because dili mo siya manigit kung wala nimo siya gipagawas. The bottom line is imo pa siyang tam. So you can see there are two variables that are E and K nagrepresent kay employee o kang task. So as you can see, we also successfully identified the quantifiers, the variables, and the predicate. Now let's jump into the last example. Every student is only enrolled in any courses. Ragdong grammar pro. Sige na lang. Sige. Every. So, from the word every, alam na. Ana na dito guys. Baliktad nga ina for all. Is only enrolled in any courses. Any courses So, duha doon ka. So, this one, it could be the student S. Courses is C. Para di ta malibog. So, for all ra ba na tanan? For all student o for all nga courses. So, variable na itong gamit is S is a student. Palit na dyan ko ng pang bullpen gani nga bang suwat-suwat ka ba. Then, another one is C is courses. Paspas gani magakuan. So, predicate. Nahimo na predicate ning duha. So, nanatay student na predicate. So, iyang variable gigamit is S. So, variable siya. Og naapod tay course. Nga predicate karon which is letter C nga variable yung gamit. Beside ana karon naagid sa predicate mismo si enrolled. Not si any courses. Okay? So, naatay enrolled, unsay gi-enrolled nga predicate. So, ang gi-enroll niya kay saman course, kinsay gi-enroll si student. So, ana siya. Okay? So, let's clear it up. Boom. Ayan. As you can see, duha atong predicate because of it any on every. So, yan na siya. Okay? Now, the question is, naman, unsaon nato karon paghimo og predicate notation. From that, identifying the quantifiers, the variables, the predicate, the constant, tapos, unsaon na siya i-represent as a predicate logical notation na gamito nato sa computer na pugod. So, to give you the steps, una, identify the key components. Mosoto, buhat gay na identify atong key components, kinsay subject, kinsay objective, kinsay action nga dapat buhaton, kinsay quantifiers. Now, we define the symbols. So, maputo itong gibuhat, no? From for all, gibutang yun na itong pinabaliktad niya. Bis niya kanya itong ibutang, kanina itong gibutang, bis niya kani, okay na good. Constant is specify the names or the variables in general. So, most of the example itong gihatag karon is more on variables. The predicate, the action or the relation, and then the quantifiers if needed. So, those are the things na ato gyapon siyang gibuhat, no? What we all did is to define, we identify, and we convert to predicate notation. So, nag-convert na gyud tag sugod, no? For example, ani, John loves Mary. So, si John is the constant, Mary is a constant, love is a predicate, which is ato na pud ni siyang gibuhat, no? So, from this example, mo ni siya iyahang predicate notation. Constant ni siya, no? Sa constant, yan ang i-convert. Constant. Look to the spelling ba? Okay. So, example using variables. So,
Someone love Mary. So, wala na identify. So, pag abot siyang action o notation, someone is nag-represent og dili tanan pero naalang naghigugma. So, matong action, matong predicate karon a variable x and then constant si Mary. So, there exists an x such that x loves Mary. Si X daw, love pagyapon niya si Mary. Saka na si Mary, love pa si X, kaswerte ba? Okay. So, sa example number 3 nato gaina, ato na siyang i-convert into logical, predicate logical notation. So, katong for every, ano siya, nag-represent og X, marag na mali ko diri ang part. Actually, dapat I ni diri Okay, for the record, because atong gigamit nga variable kay si employee naman. Then, karon every employee at least one. So, itong giina no, duha ka predicate, quantifiers itong gigamit. So, kana siya. So, diri murag dili ni siya dapat y, murag dapat k ni siya. Kaya na, k na. Okay. Naman, wala man to nagamit og variable nga y ug x. Atong gigamit kay e man ug k. Okay? Susunod, for E for employee or E is an employee. So, kanina mo na siya predicate nga gi-describe si E. So, mao nang naatay predicate nga employee E dira. A for task. So, asa nagikan? Itong balik ko na. Gikan ni diri gikan ni diri tapos kaning E for employee nagikan ni diri tapos kaning K for task gikan ni diri Okay, basig matwala mo ba? So, K for task or K na mo siya predicate for this one. So, na mo na din siya task K. Then, ano ni siyang mga predicate nga atong na-mention karon na nagamit na. Then, completed. So, nga nang wala naman nato gi-appeal ning completed, ginigate na to dito. So, kay maumay na sa statement yun. Ato ra na siyang gi-appeal identify it because logically man gyud dili may baw-an kung not siya sa computer, kung dili siya may baw-an nin existe na siya. Just something like that. So, murag kuan ba? Unsa na pagkabalo wala na siya ni-exist. So, dili man siya pangitaon kung wala siya, kung wala siya ni-exist. So, nangutana ka wala siya because nag-exist man siya. So, same manner, nangutana ka wala na complete kay nag-exist man siya daan, ang gi-assume nga dapat siya ma-complete. So, muna pa siya. So, paabot karon sa atong logical notation. So, sa inyong nakitaan na, correct na nako. For all employee implies if then pasa nyo ana there exists a task and na ay wala na human nga task. No? Muna na siya pagkabasa karon. So, next example. Number 4. So, katong giinag yapon no? So, in every muna siya nagikan student di na siya nagikan is only enrolled in any. So, kanang in any mo ni siya. Tapos kaning courses so money and then enrolled so money. From that one atong identify nga kaning every is ang iyang representation kay universal. In any is universal gyapon. And in student ato siyang gisimplify. S is a student so nahimo siya predicate kang S. S a C for course so nahimo po siya predicate for C. So, naanata karoy notation nga student implies kay enroll. So, napon tayo predicate nga enroll. So, mo ni siya. Karon pag SWOT nato karon inyo na siya itapad-tapad tanan. So, for all student
implies a course nga nag-enroll siya and naapoy course or bisag unsa nga course iyang gi-enroll. So, mao na siya pagkasulat karon to simplify. So, ana lang no? Kaya na-identify naman itong quantifiers, na-identify na itong variables, na-identify na ito ang mga predicates, ato lang na yun siyang gisuwatan na. Okay? Now, the next question is, Sir, unsaon pagabalo kung kani ba'y gamiton or kani ba? Okay? So, that will be the last topic for this video. When to use, how to use in a predicate logical connective. So, when to use kani implication. So, muna siya no. Use implies when one statement logically follows from another. So, if A is true, then B must also be true. Common clause in English. So, ako nang yapila no. If then. So, pag siya. Whenever. Every time. Being X means being Y. So, mura siya og naay relation ba nga continuation gani. So, if someone is a father, so mana siya if then. Statement, if an animal, then. If it's raining, then. So, mana siya example. When to use conjunction. Use and when to statement are both true. So, burag kailangan siya nga dapat naa sila duha. No? Close in English, so mo ni siya English na noon. And both, not only, but also. So, those are the statement nga kailangan ninyo makitaan sa isa ka statement. I mean, those are the phrases nga dapat niyo makitaan sa isa ka statement. Example, John is a father. John and he loves Mike. So, therefore, pag magbutang mo dito so kani siya, may mo na siya og predicate nga father, pwede na magsulat. So, kinsa ni nga father, F, what kabalo. And, so, ano yung gamiton dia no? Kani si Mike. Or love ang inyong butang ra. Love. Sa yung gilove, si John, tapos si Mike. Basta si John ang si Mike. Yan na ang nahitabo, no? No, namo di sa ubos. So, sakto na ako pagsulat. Kaman di ba? Okay? The same manner, Alice, knows Bob, and trust him. Magiging sa ubos, no? So, okay. Okay, so, same manner, maragya po. Okay? Ito sa disjunction. Sa disjunction karon gamiton lang ninyo siya pag at least na isa ka tinuod. So, common clue sa English is either or, at least one. So, mo nang mag-or mo. A or B. So, John is either a teacher or a student. Naamo karoy kuan nga nag-describe kang John, teacher daw siya. Or, gamit mo or, si John po daw kay student. So, daw. Pwede siya teacher, pwede siya mag-student. It is either raining or snowing. So, either ba daw kinsa yang gikuan? Si, it. So, ambot kinsa na? So, iyang i-describe. So, mo nang raining or snowing. So, di yung example mo. Bantay mo mga constant lang kung ipanggamit kay para makita na yun. So, a person is either happy or sad. So, person, a person daw di represent as X. So, unsa siya? Happy daw siya or sad siya. Actually, naapapod na siya no kung ato nang ipagawas og maayo, maana pa dapat no. Person X implies ana pa dapat na no murag na simplify ra kay nako ang kuan ba ang expression pero pa dapat na isumpay no kay nawala sa equation si person at just example bonus when to use negation not no it is false that no one so John is not a teacher so natong negation gigamit and no one loves war or no one loves Mary. So
the subject is constant, which is minsan is no one o takabalo nag-represent as X. So, no one is also all, which is for all atong gigamit diri. So, no man, so mo na siya ang ginigate nato. Okay? So, that's conclude our topic pertaining to okay, once again. Okay. Okay, thank you very much for watching. Finally, nahuman na gid nato ang series for predicate and logic. So, hopefully nga inyo siyang nasabtan, no? So, check if you learn something, nagbilang gyapon ko og answeranan, hopefully inyo siya answeran and i-comment niyo answer sa baba. So, check that out. And then, if wala mo kabalo sa answer, don't worry, kaysa tumoy sa video